Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at diskusyonan po makabida na po. Nako, delikado na po itong kaso po ng ombudsman laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez po makabida. Bakit? Yung ginamit po makabida ng ombudsman na ebidensya at affidavit po laban ho dito kay Romualdez. Okay? Ito hong 18 mga dating sundalo po, mga kabida. Ang masaklap po dito, kasi 4 po sa kanila, mga kabida, bumaliktad. Okay? Nag-recant ng kanilang mga testimonya, laban kay Pangulong Marcos, kay ako Bicol Party List Representative Zaldico, at dito ho kay dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Ito pakinggan natin, ito hong ulat po ng GMA. Okay, at pagkatapos niyan, magre-react po tayo mga kabida. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant na po, ma'am, at para binabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na parang. Binabawi po namin lahat ng mga salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin. So, sinampang salaysay namin. Doon sa salaysay namin, so, sa unang salaysay. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Ayun, hindi daw totoo. Sabi nila, mga kabida, yung unang salaysay po nila, nung time na nagkasama itong 18 mga dating sundalo po, Okay? Meron kasi silang affidavit na inilabas. Alright? At isinangkot po si Pangulong Marcos, si Zaldico, at saka ito si dating House Speaker Martin Romualdez na inabutan daw nila ng mali-malitang pera po, mga kabida. Okay? Pero during that time, parang wala hong sinyalis po na sila po ay pinilit dahil may mga press conference malaya po yung mga reporters, mga miyembro po ng media na nagtanong po sa kanila mga kabida. So walang sinyalis na sila po ay pinilit, okay, under threat mga kabida sa kanilang mga sinasabi po mga kabida. Pero nabigla na lang po tayo ngayon dahil 4 po sa kanila dito mga kabida ang bumaliktad. Most probably, baka dahil sa pressure po, okay? Mantakin nyo, sangkatutak ng kasong kinakaharap po nila ngayon, mga kabida. Most of them, cyber libel po, Ito, tuloy po tayo. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng Kapalit po sa ginawa ng joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa.
Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Ayun. So, malino dun ho sa report po ni Maris Umali po, mga kabida. Okay? Na 3 po sa 4 na nag-recant. Yung kanila kong affidavit noon, ginamit po ng ombudsman, laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez po, So, ibig sabihin po, ito yung ginamit po nilang ebidensya po, laban ho kay Romualdez mga kabida ng Office of the Ombudsman. Sa ginawang preliminary investigation po, mga kabida, laban po dito kay dating House Speaker. Ngayon, ang problema, itong 3, okay, itong 3 po, nakabilang dito sa 4 po, nag-recant na. Okay, ibig sabihin po ba, yung kanila hong testimonya doon ho sa ombudsman ay nire-recant din nila, mga kabida. Kasi sabi doon sa ulat po ni Maris Umali, pinilit daw sila, okay, while nag-submit po sila ng kanilang affidavit sa ombudsman, sinakot sila na kakasuhan kung hindi ho mag-execute po ng affidavit. Kaya yun ang nangyari po, nag-execute po sila ng affidavit at ito po ang ginamit ng ombudsman laban po dito kay Martin Romualdez. Ang tanong muli, ano na ang mangyayari ho sa kaso po ni Romualdez, mga kabida? Ito hong binibuild up na kaso po ng ombudsman. Ano na po ang mangyayari ho dito? Considering 3 po sa 4 na mga dating sundalo po, nag-recant sa kanila hong mga testimonya, mga kabida. Okay? Namimiligro ho dito yung kaso po ni Romualdez po, na binibuild up ngayon ng ombudsman, mga kabida. Kasi paniwalang-paniwala po ito hong ombudsman na mayroon po silang kaso against Romualdez. Okay, mga kabida. Dahil mantakin nyo sa kanilang unang testimonya po mga kabida, sila mismo direktang naghatid po ng pera gamit ang mga maleta po, mga kabida. Dito ho sa bahay daw ni dating House Speaker Martin Romualdez sa may McKinley Street. Okay? McKinley Street sa may Taguig. O ngayon, binawi na po nila. Ano pa ang ebidensya po nila laban ho kay Martin Romualdez? Ito nga yung sinabi ko po, mga kabida, na marami pa pong mangyayari. Okay? Dito sa preliminary investigation po, Okay? Ako, hindi talaga ako believer po, na masasampahan po ng kaso ito kung si Romualdez, mga kabida, po. Alright? Ang sa akin po dito, mga kabida, hanggat hindi pa nasasampa ang kaso sa Sandigan Bayan, okay, magiging nasa limbo pa po yung kaso po ni Romualdez. Wala pang katiyakan po, mga kabida, kung ito ba ay may sasampa po, mga kabida, o hindi. Alright? Kasi alam naman po natin yung relasyon po ni Romualdez kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Di ba? Ngayon, nag-recant itong 4. Pinawalang sala po nila si Romualdez, si Pangulong Marcos, at si Zaldico. Kasi yung kanilang testimonya po, hindi daw totoo yun . So, ibig sabihin, hindi totoo na nag-deliver po sila ng pera, gamit po ang mga maleta kina PBBM, Romualdez, at saka Zaldico. Okay? Kasi binawi nila . Okay? Now, ang tanong, makaka-apekto ba ito sa ibang mga testimonya ng mga dating sundalo? Kasi 18 po silang lahat, mga kabida, po. Okay? Meron bang epekto ito? Para sa akin, personally, meron po. Kasi akala natin, nagkaisa po sila, itong 18, pero hindi pala. Okay? Yung 4 po sa 18, kinontra nila yung pahayag po ng natirang 14 po, mga kabida.
Alright? So, ibig sabihin, meron na pong doubt. Okay? Dito ho sa testimony po ng Brave 18, mga kabida, po. Dahil dito sa pag-recant ng 4 po sa kanila, mga kabida, Alright? So, sino ngayon ang tumatawa? Alam naman natin, mga kabida, ang tumatawa ngayon dito sa development na ito, walang iba kundi si dating House Speaker Martin Romualdez. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion po at pananaw ko dito, mga kabida? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.